Mr. Cesar, at ang buong tropa po nyo, welcome kayo rito sa amin sa Marinduque. I want everybody kasi nabanggit na naman po. Kung pwede sana, kami po ang hihiling sa inyo ng tulong. Mr. Cesar, kasi we have this, bago ko po ang aking speech, we have the Diamond Route na tamang-tama dito sa ating cycling activities. Pakita ko po sa inyo. Can we flash it? Kasi ang pagkaalam ko po, marami kayong kasamang vlogger. How many vloggers are here? Yeah, okay. Yeah, thanks. Thank you. Nako, tamang-tama. Ito po yung naipasok na namin sa RDC na-approve namin last December. And this is the routes. This will be for vessels. Going from Batangas, kasi po sa ngayon, kung nakapunta kayo rito, di ba nag-Lucena kayo, no? Yung pong Lucena na yun, papunta ng Balanacan, nandun po sa bandang right side. And it took you maybe 2 hours, 3 hours, tama po. So, itong concept po na ito, nag-umpisa doon sa pagkikwentuhan namin ni Governor Triña ng Romblon. Because if you travel from Romblon going to Batangas, it takes them 9 to 10 hours. And imagine, sabi ko kay Governor Triña, di ba ang dami-dami na ngayong mga vessels na mabibilis at saka makabago? So, we talk and sabi ko, total tayo ang Mimaropa. By the way, Mimaropa po has 5 provinces. This is Mindoro Oriental, Occidental, Marinduque, Romblon, and Palawan. So yung pong concept na ito would launch, these are, tinatawag natin, yung mga makabagong vessels na mabibilis. Para naman ng mga Pilipino, tayo dito sa Mimaropa at sa atin sa Marinduque, makatikim tayo ng world-class travel. Alam ko po na kayo ay nakakapagbiyahe na sa ibang bansa. Di ba, partner, nakikita mo, yung distansya namin na yung Batangas to Marinduque, easily 1 hour lang yan eh. Di ba, sir? So, yan pong ruta na yan, ang tamang-tama rin sa inyong mga cyclista. Kasi within the day, if this can happen, and this will happen definitely, kasi pinag-uusapan na po namin sa RDC. RDC has almost all the agencies ng government. We have PPA, Marina, and what have you. They are there, Coast Guard and everybody. Imagine, kung manggagaling ka ng Batangas, pupunta ka rito sa amin sa Marinduque, takes you, let's say, 1 hour, medyo 1 hour and a half. Then you go to Romblon, it takes you mga 2 hours to 3 hours. Easily, within the day, nakaabot ka ng Romblon, medyo hindi mo nagustuhan sa Romblon, pumunta ka ng Mindoro, the same day, aabot ka rin ng Mindoro, and medyo tinawag ka ng sweetheart mo, sweetheart, umuwi ka na, within the day, pwede kang bumalik ulit. That's how amazing this would be kung mangyayari. Kaya nga po, sabi ko, thank you, tamang-tama ano sinabi sa akin ni Miss Susan. Let's bring them in kasi ito yung mga tao na umiikot sa atin dito sa Pilipinas at para maitulak nila itong Diamond Route. So yan po ay para sa ating lahat. At ito pong southern part, that's Coron, Palawan. So itong 2 to 3 hours kasi ang reklamo ni Governor Ami ng Palawan, pag nagmi-meeting kami, sabi niya, sana ngayong March, sa Romblon sana kami mag-RDC. But sabi niya, my God, I have to go to Manila, then go to Romblon. Kasi wala pong bumabiyahe dyan. But in the future, if this is gonna happen, and definitely it will happen, pwede siyang tumawid ng Mindoro, then cross over to Romblon, nandiyan na lang po yan. So, thank you po. At least with your sa attention nyo, mga vloggers, maraming salamat. Ngayon pa lang, pasasalamatan ko na kayo kasi kayo makakatulong dito sa amin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod ko kayong tinatanggap dito sa aming minamahal na lalawigan ng Marinduque. Lalo na ang ating mga bike enthusiasts na nagmula pa sa iba't ibang lugar upang makibahagi sa kauna-unahang cycling tour sa Pilipinas. Is it kauna-unahang cycling tour or marami na po kayong napuntahan? Okay? Isang karangalan para sa amin na kayo ay narito ngayong gabi. Ang pagdating ninyo ay hindi lamang simpleng paglahok sa isang aktibidad. Ito ay pakikiisa sa isang bagong yugto ng turismo at sports development sa ating probinsya, as well as economic development. Yan po yung ano niyan eh. The effect would be more economic activities. Sa bawat padyak ninyo bukas, kasama ninyo ang buong Marinduque na sumusuporta at naniniwala sa advokasiyang ito.
Tapos puso rin akong nagpapasalamat sa Marinduque Provincial Tourism Council, sa pamumuno na Ginong Nilalabay at Miss Susan, you're here, at sa lahat ng bumubuo ng organizing team, kabilang ang Tourism Promotion Board at Department of Tourism Mimaropa, na nagsusumikap upang maisakatuparan ang gawain ito. Ang kanilang dedikasyon ang nagbigay daan upang maganap ang Marinduque Cycling Experience. Nawa po ay masihan kayo sa inyong pamamalagi dito sa aming lalawigan. Higit sa lahat, dalangin ko ang inyong kaligtasan at matagumpay na pagsisimula bukas sa launching ng Marinduque Cycling Tour. Hiling ko na maging makabuluhan ang inyong pagbisita. Hindi lamang bilang mga kalahok, kundi bilang aming mga magiging katuwang sa pagpapalago ng turismo at pagpapakilala sa ganda ng Marinduque. Kanina nga po, nabanggit ni Congressman Ray, baka raw pwedeng magkameron ng masama kami sa Tour of Luzon. Pwede ba yon? Di ba, Congressman? Sa bagay, kung mabilis na po yung ruta natin, you just cross for 1 hour, pwede nyo kaming isama. Yes, sir? Maaring maliit ang Marinduque sa mapa. Ngunit katulad ng hugis nitong puso, malaki ang aming pagmamahal at mainit na pagtanggap sa bawat panauhin. Sana'y maramdaman ninyo sa bawat tanawin, sa bawat ngiti, at sa bawat karanasang iniuwi ninyo mula rito sa amin. Muli, isang mapagpalang gabi at mabuhay po kayong lahat. Thank you po. Magandang gabi.